Okay, dito naman po tayo sa Word Study Method. Word Bible Study Method. Yan. Paano naman po yung pag-aaral about word? One word. No, meron tayong nais ituro. One word lang. Ano po? No, marami po yung mga nagtuturo po ng one word lang. Halimbawa po, faithful. About service. Po. So, dito tayo sa Word Bible Study Method. So, tools, Bible, and several alternate translation. Yan. And exhaustive concordance, Bible dictionary or encyclopedia, set of word studies, English dictionary. So, sabi ko po sa inyo kanina, lahat ng yan ay pwede na po nating ma-search through Google, through ano po natin, mga sa internet, no? Noon po ay talagang kinokollect pa po yung mga libro na yan. No, so dito po madadagdagan po kayo ng gagamitin, kailangan nyo po ng dictionary. No, kasi nga po sa word study ay kailangan po nating makuha yung meaning ng words. Okay? Hints, remember that often a single word in the original language may be replaced by many different words or phrases when translated into English. So, may mga words po, lalo po sa original language, kapag ito po ay na replaced by many different words, no, lalo po pa na-translate na po sa English, no po, kailangan ay we need to balikan yung original, no? Original word, original language. Kasi po may time na nagbabago po yung meaning ng mga words po natin. Lalo po sa modern time po natin, no? Kaya we need to study the words, no? So the concordance such as strong or young, especially valuable for this day, since associated with discrete original word to its English translation. So, ibig sabihin po, yung gagaya po ng strong concordance, no, ay maganda rin po may ganito po kayong concordance dahil makikita nyo po doon yung mga ano ba talaga ang ibig sabihin ng words na yon. Yan. Kasi nga po, habang ang panahon po ay tumatagal, nagbabago po yung may mga words po na nagbabago yung meaning. Po. Okay, dito po tayo sa step. Choose the word you will study. Choose the word you will study. Ano yung word na gusto nyo i-study? Balik po tayo sa ating example po, church, para madali po nating maunawaan yung ating mga study po ngayon, no? Doon na po tayo sa word na church. Halimbawa po, word na church. Gusto nyo pag-aralan yung word na church. Find its English definition into English dictionary. So ano po bang ibig sabihin ng church sa English dictionary? Okay, sige, tingnan po natin sa Google. Ayan. Yung malabas po ba yung ating search? Ayan. The meaning of church. Sa English dictionary po ito. Yan. So sa kukunin natin yung English po niya, building used for public Christian worship. So ang binigay po ng dictionary ay
it is a building for Christian worship. So yan po yung definition na binigay ni Google or English dictionary. Yan. So ano pa po tayo dito? Kay Webster. Ano naman po sinabi ni Webster? Merriam-Webster. A building for religious services, especially Christian worship. Number 2, a church, a body or organization of religious believers such as, yan. So yan po ang mga meaning ng English dictionary regarding sa church. Yan. So, step 3, compare the word into various translation. Compare nyo po yung word into various translation. No? Ano ba yung sa ibang translation about church? Yung iba ay may assembly, yung iba ay church, iba po ay ecclesia. Ano po? So, definition of the original word. Ano ba to? Hebrew, Greek, and Aramaic. No, kung alam naman po natin yung Greek niyan ay ecclesia. Yan, ecclesia po yung church. Yan. Yan po ang sa original word niya, ecclesia. Yan. Step 5, discover just where the word is used in the Bible. How often does it occur? Ilang beses binanggit ang church sa Biblia? Pwede nyo pong i-search po yan, no? How many times the church mentioned in the Bible? Kasi po, bakit po, minsan po mahalaga po yung ilang times siya binanggit. Ilang beses siya binanggit. Kung isang beses na siya binanggit, yun lang po yung definition niya. Po. Gaya po ng church, marami siyang church na binanggit sa iba't ibang book, no? In which book it is most used. At igit po sa lahat, maganda rin, where does the word first appear? Saan ang unang lumabas yung word? Unang minention, the first mention. No? Ang first mention, I think, ng church is the Matthew 16:18. No? Upon this rock, I will build my church. Yan. Where does the word first appear? Where does it first appear in the book you are studying? And which writers use the word? Paano siya ginamit? Yan. Find the origin and root meaning of the church. How the word was used by the secular culture of the day. No, if we study the church po, yan ay ginagamit po nung araw sa assembly. Basta may pagtitipon, ang tawag po ay church, ecclesia. No, hindi po nagkakamali, no, yung meaning ng church nung araw ay hindi lang po yan religious gathering. But kapag may mga taong nagtitipon, no, 2 or more people gather in one place, ay tinatawag po nilang church or ecclesia, o tinatawag na called out assembly. Yun. So doon po siya kinuha yung church, yung assembly. Yan. No? And find the origin. Number 7, determine how the word was used in the Bible and how it would have been understood in the culture to which Bible was originally addressed, and write an application. So pinamaganda po, if we want to makita natin yung pinaka meaning niya, pinaka original niya is doon sa old, no, yung King James Bible, or doon po gamitin natin yung yung Hebrew and Greek,
Yan. So ito po yung pattern natin. English word. Yan. Ano yung English word? Church. English definition. Yan. Sulat nyo po yung sinabi ni Webster. Original word and short definition. Original word is ecclesia. Short definition, called out assembly. Yan. Paano mo kinompare in of translation? Ano sinabi sa NIV, no? Sa RSV, yan. Occurrence in the Bible. Saan siya unang ilang beses siya binanggit? No? Saang mga book siya binanggit? Yan. And root meaning and origin. Ano yung unang saan siya unang binanggit? Saan siya unang isinulat? And biblical usage. No? Ano naman ang ibig sabihin po yung paano natin siya unawain. Dito sa step 7, determine how the word was used in the Bible and how it had been understood in the culture to which the Bible was originally addressed. So, pwede sabihin dyan, ito po ay pagtitipon ng mga ligtas at nabautismuhan. Save and baptize believers, no, gathering in one place and carry the Great Commission. Yan po ibig sabihin ng church, no? Called out assembly, gather, save and baptize believers, gathering in one place, no? So yan po yung Biblia, ganyan siya ginamit ng Biblia. And application and evaluation. Ano naman po application? Pagdating sa church, ano application po? Kailangan bilang isang mananampalataya, huwag natin kakaligtaan ang pagtitipon, ang assembly. Hebrews 10:25. Yan. So yan po yung ating lesson for today, no? Ito po yung word study. Yan, pwede nyo pong gamitin yung ating pattern. Yan, ito po, para madali nating Number 1, English word, English definition, comparison of translation, original word and short definition. Yan. Occurrence of the Bible, root meaning, biblical usage, and application. Yan, kompleto po yan, no? Pagka itinuro nyo yung word study, no? Kompleto, may meaning, saan siya unang ginamit, ano yung kanyang original word, ano siya sa Hebrew, ano siya sa Greek, and paano natin siya gagamitin, i-apply, no, sa ating Christian life. So, yun naman po, yan po yung ating word study method. And I hope na bawat isa po ay gagawa, no, sa topic and word study, no? Pakipasa na lang po doon sa ating assignment and activity, no, pagka nagawa nyo na po yung ating word and topic study. Maraming salamat po at God bless po sa bawat isa sa atin.